Kaya maganda ka na eh. Bago kang gupit. Bagong gupit siya. Kasi nakaraang linggo, nagpagupit siya. Isang linggo na yung gupit niya. Yan. Ngayon, meron siyang kinukwento. O, lakasan mo ha. Kwento mo, sige. Anong kwento mo? Oh, Sabi ko, tungkol sa Pasko, sige, kwento mo yung sinasabi mo. ako mga pala si Sir Carmen, na kinikiwento kay Brother Manny na pamangkin kasi niya sa bilang Christian, wala po sa kanilang Pasko. Kaya nataka po ako, bakit po gano'n walang Pasko sa Christian? Sabat po naman sa amin may Pasko, may decoration. Bawal lang po sa amin sa Christian mag-sign of the cross, bawal sugal, alak, yung po bawal po sa Christian sa amin. Pero may Pasko po sa amin. Ngayon, anong simbahan pala yung pisan mo na yon? Ano eh, sa mga international eh. At di ko alam kung ano kwento ko to. Ay, sige. Na sinasabi niya, ano sinasabi niya sa'yo? Walang Pasko sa kanila. Oo, wala araw. Yan. Hindi sila maganda sa Pasko. Sana tinanong mo, nag-Christmas party ba kayo? Kamo? Tumatanggap ba kayo ng Christmas gift? Tumatanggap ba kayo ng Christmas bonus? Kamo sana tinanong mo yun. Kaya ko po yun sa feeling good ba may sa atin may Thanksgiving mo. Sa inyo po si Maya karoon po Thanksgiving. Yan po ating bibigyan pansin yung naikwento ni sister. Yung, ano ba yung nagsabi sa'yo? Yung nagsabi sa'yo na walang Pasko, ano mo yun? Bali pinsan ko po. Kaya mamangkin ko na po, kumangkin ko. Ayan, pamangkin. Wala po sa kanila Pasko sa saya po nilang Christian. Kasi binyagan na po sila sa Christian. Ano ko po ngayon ng bahay nila, walang Pasko, walang kasiyahan, gano'n. Pero pinagabawal daw po niya. Sige, tignan natin ang Biblia na po. Maraming mga nagsasabi na sari-saring simbahan na sinasabi nila walang Pasko. Ang kanilang batayan po para maintindihan ninyo, ang madalas nilang sinasabi, wala naman nakasulat sa Biblia. Yun ang kanilang dahilan. Paniniwala. O paniwala nila. At rason nila yon. Kasi kung minsan, pagka nakakaarap tayo ng ganyan, ang sinasabi nilang palagi, wala naman sa Biblia yan eh. Wala kang mababasang December 25 sa Biblia. Ang sabi nila. At ang sinasabi pa ng iba, yan ay galing sa mga pagano. O paganism belief. Itong mga paganism belief na ito, sila po ay mga sumasamba sa iba't ibang Diyos. Maraming Diyos. Yan, mga pagano po yan. Paganism kung tawagin nyo. Ngayon, sa amin naman po bilang Kristiyano, ang Pasko po, hindi po pinag-uusapan yung nasa kalendaryo. Ano ba yung nasa kalendaryo? December 25. Kada taon-taon, December 25, makikita ninyo yung kalendaryo ninyo, nakakulay pula siya. December 25. Tapos nakasulat doon, Christmas. Ibig sabihin, pag nakaguhit ng dilaw ay ng pula, holiday. Kaya pag Pasko po, holiday talaga. Ngayon, ano ba ang diwa ng Pasko? Ang diwa ng Pasko, hindi po yung petsa. Hindi yung buwan o taon. Ang diwa ng Pasko ay ang kapanganakan ng tagapagligtas. Kung inyo pong babasahin ng Webster Dictionary, wala lang po akong awak na Webster Dictionary, pero kung meron kayo, basahin nyo po. Sa Webster Dictionary, ang kaulugan na po ng Christmas, Christ's birth, kapanganakan ni Jesus. Ngayon,
kung hindi kayo naniniwala sa Webster Dictionary, di sana huwag na tayong gumamit ng mga diksyonaryo. Ginagamit natin ng mga diksyonary sa eskwela. Kapag may mga meaning na o salitang hindi natin maunawaan, anong ginagawa natin? Kukuha tayo ng dictionary. May dictionary pang office. So, kung sa office po ang kailangan ninyo, yung dictionary pang office. Nandun ang mga kahulugan. Dictionary pang ano, pang eskwela, meron. Sa may pambata, may Tagalog-English na dictionary. O English-Tagalog, baliktad. Kaya, gumagamit tayong dictionary para maintindihan natin yung mga bagay na hindi natin maunawaan. Tandaan nyo po yan. Yan ang ibig sabihin ng Christmas, Christ's birth. Ipinanganak ba si Jesus? Opo! Sino si Jesus? Tagapagligtas. So, ang ating dapat paniwalahan dyan, hindi po yung petsa. Kaya, baka naman sabihin nyo, di sumusunod kayo sa mga pagano. Hindi. Iba naman yung pagano sa Kristyanismo. Ang paniwala ng totoong Kristyan, mayroong pinanganak na tagapagligtas. Yun po ang paniwala ng Kristyan, yung nasa Biblia. Yung nasa Mateo chapter 1 at saka San Lucas chapter 2. Yung kasaysayan ng pagkapanganak kay Jesus. Tama sa Biblia wala naman talagang petsang nakalagay. Bakit yung petsang hinahanap ninyo? Yung event, yung pangyayari. Meron bang pangyayari? O meron. Ito, babasahin natin. Para hindi po kayo malito. O ngayon, ito, tanong ko sa inyo. Kung wala po kayong paniwala sa Pasko, di sana huwag kayong tatanggap ng Christmas bonus. Christmas gift. Christmas gift. Hindi kayo nagkikikain sa inyong mga kaibigan na nagpapasko. Ang mahirap, ang sinasabi nyo, walang Pasko sa inyo. Pero yung mga kaibigan nyo may Pasko, pumupunta kayo at nakikikain kayo sa handa nila. O hindi ba totoo yan? Totoo yan. Kaya sinasabi nga ng iba, tignan mo ang matatakaw na yan. Wala daw silang Pasko pero ang lakas lumamon. Bakit ganun ang tagurin sa kanila? Siyempre pag Pasko masarap ang pagkain Sino ba naman? Kayo naman. Pag Pasko, naghahanda ng masarap na pagkain. Na-invite ka, porsyonada mo pa yung luto. Paborito mo. Pagkatapos, ano sasabihin mo? Pare, paborito ko ito. Bibigyan mo ko, take out ko para makain naman ng pamilya ko. Hindi ba ganyan ang ugali ninyo? Kung talagang walang Pasko, manindigan kayo. Huwag kayong tatanggap ng Christmas bonus. Kung ano mang regalo tungkol sa Pasko, huwag kayong tatanggap. Alam niyo po nung araw, eto merong isang bakla. Hindi ko lang kung siya may-ari ng beauty parlor na yun o nagtatrabaho lang. Basta, nilapitan siya ng isang mangangaroling. Ang sabi na nangangaroling, mangangaroling po kami. Ang sagot ng bakla, walang Pasko sa amin. Hindi ko na po sasabihin yung reliyon niya para wag lang Yung dala nung nangangaroling sobre, may pangalan na, alam niyo yung mga Christmas design. Yan. Ang sabi niya, walang Pasko sa amin. Pero magbibigay ko. Gusto ko sobre na walang design. Ngayon, sabi po na nangangaroling, meron po akong sobre dito, walang design.
Sobre ito, parang ganito, wala kang makikita ng anumang dekorasyon ng Pasko. Ordinary. Tinanggap niya, nangangaroling at nilagyan niya ng 50 pesos. Pero nung sabi niya, walang Pasko sa amin. Pero bakit siya nagbigay? Kasi po, nangangaroling nga po sila. Sa simbahan sila. Malakas po ang impluensya ng Pasko sa tao. Kung sa ibang bansa nga, sa Saudi, bawal nga po yan. Pero tingnan ninyo, manood kayo sa YouTube. Meron na pong nagse-celebrate ng Pasko sa Saudi. Maigpit yan, ang pinakamaigpit po sa Middle East. Tungkol sa mga ganyang selebrasyon ng Saudi. Kasi nandyan po yung hari. Andyan ang hari. Pero kita nyo, may mga nagse-celebrate na po at masaya po sila. Nakikisa na rin po sila sa diwa ng Pasko. Ang sinasabi ko, huwag nyo pong hanapin ng petsa, yung December 25. Wala po talagang nakasulat. Pero meron pang pangyayari? Meron. Okay, basa natin. Dito po sa Mateo, ito po. Ang problema po, ayaw nyo kasing basahin ng Biblia. Kaya, wag magbasa po kayo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesus. Si Maria, na kanyang ina, at Jose, nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit tayo niyang mapahiya si Maria. Ay pinasya niyang iwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip. Ang isang anghel ng Panginoon, sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya'y magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki at tatawagin mong Emmanuel. Ang kahulugan nito kasama natin ng Diyos. Ito po'y ula sa Isaias chapter 7 verse 14. At nangyari po ito sa kaganapan sa bagong tipan. Ula na merong ipapanganak na tagapagligtas. Yan po ang diwa ng Pasko. Kung walang Pasko, wala sanang tagapagligtas. O dito naman sa San Lucas, chapter 2. Nang panahong iyon, ito na. Ito, Lucas 2:8. Yung binasa ko kanina, San Mateo 1. Para masundan nyo sa Biblia. 18 hanggang 23 ang binasa ko. Ito naman, Lucas chapter 2 verse 8. Sa lupaing iyon ay may mga pastor na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Kita nyo?
yung kasulatan nagtuturo ng tagapagligtas. Sino yung tagapagligtas? Si Jesus, ang pinanganak ni Maria. Oh. Anong ibig sabihin ng Pasko? Christmas sa Webster? Christ's birth. Di Pasko siya pinanganak. Ayon kay Webster Dictionary. Oh, tagapagligtas pala, yung ipinanganak. Ayun ang tanong, sinong ililigtas? Di tayo. Kaya kami po, naniniwala kaming may Pasko. Kasi kung walang Pasko, walang Yesus na pinanganak na tagapagligtas. Isipin nyo na lang po ito. Walang Yesus na tagapagligtas kung walang Pasko. Oh, hindi po yung petsa. Ngayon, baka sabihin nyo, ba't kayo nagsiselebrate pag-araw ng 25 ng Disyembre? Ganito. Ito po yung kasing nakikita natin. Ang buong sanlibutan ay nagdiriwang sa petsa 25. Ngayon, meron nagsabi, pinag-aralan ng history, pinag-aralan ng kasaysayan sa Biblia. Anong sabi nila? Maring Abril or Mayo. Kasi ang kalendaryo nung kalakalahati. Yung iba naman ang sabi nila, maring September or October. Pinanganak si Jesus. Ang dahilan nila, dahil meron namamastol ng tupa ng gabing iyon. Kasi sa lugar na yun, kung saan nagpapastol ang tupa, pag panahon ng Disyembre, doon po ay nagyayelo. Malamig ang panahon, kaya hindi pwedeng magpastol. Kaya sinabi nila, maaaring Abril or Mayo or September or October. Ngayon, kung gusto nyo po mag-celebrate ng September, October, o gusto nyo mag-celebrate ng Abril or Mayo, di mag-celebrate po kayo ng Pasko. Kahit kayo lang. Pero yun, nakikipagdebate pa kayo na wala naman daw Pasko. Tingnan nyo po yung kapitbahay nyo. Wala bang Pasko? Marinig nyo, meron. May sayawang ka ako. Kanta, sayawan, inuman. Yung Pasko po ay pagsilang ng Mesiyas o ng tagapagligtas na si Jesus. Yan po ang pinaka-main event ng Pasko. Doon po tayo sumentro. Yung pangyayari. Huwag nyo na pong tingnan yung petsa. Alam nyo, may kanta nga Sana'y Paskong lagi. Di ba yung ganon? Ang totoo, araw-araw po ang Pasko. Dahil araw-araw, nagliligtas ang Panginoon. Araw-araw. Nagliligtas ang Panginoon ng mga taong makasalanan. Kaya may kantang, sana'y Paskong lagi. Di ka lang ako marunong magkanta talaga. Gusto nila yung kanta, araw-araw. Opo, araw-araw talaga. Kaya kung walang Pasko, walang Yesus, walang tagapagligtas. Kayong mga nagsasabing walang Pasko, di wag po kayo magdiwang. Bahala kayo kung kailan nyo gusto magdiwang. Malaya po kayo at kami malaya rin kami magdiwang ng aming selebrasyon. Kung ayaw nyo po, wag. Hindi naman po namin kayo pagbabawalan. Pero ang lagi kong sinasabi sa inyo, wag lang po kayong magkikain Huwag kayong magkikain. Mahiya naman kayo. At wag po kayong tumanggap ng mga bonus o Christmas bonus o Christmas gift patungkol sa Pasko ng regalo. Yun lang pong may papayo ko sa inyo. Manindigan lang kayo. Sabihin nyo, walang Pasko sa amin. Kaya hindi ko matatanggap ang regalong yan. Nasa inyo po yung malaya kayo. Po. Ito po ito ang inyong kaibigan yes, Brother Manny Bautista. Siya naman po si yan. Dito po kami sa barangay 102 Sonate, District 1, Tondo, Manila. Ngayon ay Lord's Day, araw ng linggo. Yung araw ng linggo, dinadalaw ko po siya upang dalan ng mabuting balita. So sana yung may ganong katanungan, yung pisa niya,
Sana nagkaroon po kayo ng konting liwanag sa binasa natin sa Biblia. Huwag kayong maniwala sa akin. Maniwala kayo, yung nakasulat sa Biblia. Opo, kasi nung araw, meron akong kaklase. Magpapari sana siya. Hindi siya natuloy na magpare. Nakapag-asawa siya, nakapag-abroad. Nung nagka-diskusyonan po kami tungkol po sa Biblia, na hindi siya, ibig ko sabihin, kumbaga sa labanan, na overpower po siya. Bandang uli, ang sagot na lang niya sa akin, meron ba nakasulat sa Biblia na maniwala kayo kay Manuel Bautista? Namimiloso ko na lang po siya. Kaibigan ko siya, classmate ko nung araw. Nung wala nang may sagot, pilosopo. Sabi ko, ano ba klase kaibigan nito? Wala lang may sagot. Kaya hanggang tuluyan ang hindi na po ko naging sa Facebook lang yun. Tuluyan na kami hindi nagkaroon na kami nag-aso sa Facebook. Ako, huwag niyong gawin yan. Inamprend na po ako. Siya ang nag-amprend sa akin. Hindi na niya ako kinakaibigan. Para ganun lang po. Sige. Sana meron kayong napulot, meron kayong natutunan kahit paano. Po? Hindi po tayo nagyayabang. Nagbabasa lang po tayo ng Biblia. God bless us all po. Bye-bye. Kaway. Hello. Kumakandidato siya.